Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalubasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidila ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narito ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sabi po ni Elie Wiesel, the opposite of love is not hate. It is indifference. Ulitin ko po. The opposite of love is not hate. It is indifference. At alam niyo po sa Ebanghelyo ngayon, napakaganda, no? Siguro sa buong Ebanghelyo, sa mga Gospels, wala nang mas magandang description of indifference other than this. Balikan po natin ang napakagandang kwento. Can you just imagine? Dalawang magkaiba and opposite. Ang mayaman, sabi dito, saganang-sagana, ang pagkain araw-araw, masarap ang buhay. Sa harap ng kanyang pintuan is Lazaro. Tadtad, ang description ng Ebanghelyo, tadtad ng sugat ang kanyang katawan.
In fact, umaasa lang siya sa pagkaing nahuhulog sa hapag ng mayaman. And worse, dahil tadtadiyan ng sugat ang kanyang katawan, dinidilaan pa yan ng aso. Can you just imagine? Pero bakit ganon ang nangyari? Because of indifference. Sa totoo lang po, kung babalikan niyo yung kwentong ito, wala naman talagang ginawang masama ang mayaman na ito. Wala siyang ginawang masama. Pero ang problema, wala rin siyang ginawang mabuti para kay Lazaro who was in need. And that is indifference. At alam niyo po, ang indifference, kumbaga may dalawang aspeto ito. Unang-una is, indifference is feeling nothing towards others. Especially those who are in misery, who are in pain, who are suffering. Can you just imagine? Araw-araw niyang nakikita si Lazaro sa harap ng kanyang pintuan, pero wala man lang siyang naramdaman na awa o malasakit sa kanya. Wala. And that is indifference, to feel nothing about the misery of other people. Kumbaga, dahil hindi naman ikaw ang naghihirap, hindi naman ikaw ang nasasaktan, wala ka rin nararamdaman. Kaya nga ang ginagamit nating salita sa Tagalog ng indifference is manhid. Ang manhid, walang pakiramdam. Ibig sabihin, kahit naghihirap kayo, wala akong nararamdaman. Bakit hindi naman akong nahihirapan eh? That's indifference. Pangalawa, ang klase ng indifference, hindi lang yung wala kang nararamdaman para sa iba, kundi wala ka ring ginagawa, it's doing nothing to help. Sa Ebanghelyo, bakit hindi niya pinagamot si Lazaro? Eh mayaman naman siya, di ba? Ba't hindi siya nagtawag ng doktor, pinagamot, binilhan ng medisina para siya ay gumaling? Kaya naman niya. Pero wala siyang ginawa. Wala na nga siyang naramdaman, wala rin siyang ginawa. And that is the best description of indifference. And that is the opposite of love. Feeling nothing for other people, especially those who are suffering, and doing nothing to help them, even in a little way. At alam niyo po, sa susunod na linggo, magwa 1 year anniversary na po ang lockdown po natin sa Manila. Nauna ang Manila dati, last year, no? If you remember. Bago ang buong Luzon, Manila muna. Kung meron mang isang napakaganda, maraming tumutulong na mga tao. Maraming nag-volunteer. Kaya sana, yun ang panalangin natin. Sana ma-overcome or mawala ang indifference sa ating lahat. When people suffer, sana makiramdam din tayo. At pangalawa, gumawa din tayo ng kahit kaunti man lang para sila ay matulungan natin.